So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pababalita dito na mga tamang balita at sasagutin ang mga maling informations na ipinapakalat ng mga anti-Marcos, may mga maitim na budhi ng mga tao, lalong-lalo na doon po sa mga pulburon vloggers. Dapat natin silang sasagutin mga kababayan. Bakit? Kasi kapag hayaan lang natin sila na lagi pong sinisiraan si PBBM, si FL, ang Marcos Administrations, nakasira ho yan sa reputasyon ng bansang Pilipinas. At saka maging totoo yan sa mata ng ibang tao, kaya dapat lang natin silang sasagutin mga kababayan. Dapat kukurtin natin sila sa kanilang mga maitim po na mga singit. So anyways mga kababayan, I'm hoping po na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. At sana rin po mga kababayan na hindi nyo nakalimutan ang mag-pray ngayong araw. Kahit 1 minute lang po. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon na ngayong araw ay gumising pa tayo at magpasalamat rin po tayo sa mga blessings natin na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always, every day. At before na mag-start po ng ating balitaan ngayong araw, well, alam niyo na po yung flow ng ating program na kung saan unahin muna natin dito sa pag-shoutouts ang ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa ating listahan mga kababayan, naunguna po si Ma'am Maria Mindasiplon, nandiyan rin po si Maricruz Hernandez, Army Lagaso, Inge Mentiza, and Robel Ferrer Official. I-shoutout rin po natin ang ating mga channel members na sila si Mel Grace Holmes, Bia Bibar, Russell Rowell, Fiz Calante, Pusong Inami or Sis Queen, and Cosmo Defender. Thank you so much nga pala sa nagbigay sa atin ng super thanks sa ating last vlog. Thank you so much kay Flying Nan, nagbigay sa atin ng $3 Australian. Thank you so much. At syempre, i-share po natin ating mga early birds. Nandyan po si Mama Iti Baisa, Barkadahan Forever FM, Ashin, Axel Roses or simply Tokis Blanc. At saka shoutout po sa lahat ng mga membro ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Nandiyan na po kasama natin si Rose Guevara, si Cyril Salazar, Tagalog Nak TV, Mary Omura, Ribaya Edith, Linda Lim, Army Lagaso, Moonflower. Nandiyan na po si Carmila Salinga na nandyan sa Bangkok, Thailand. Hi to Teresita Tumaliwan, Teresita Bihasa, Nonoy Florenheles, and Rowena Takimura. Okay, so isa po sa ating pag-uusapan ngayong araw, ito pong pag-aresto kay Tony Fowler mga kababayan. Actually kahapon inaresto po. Kasi ang Pasay City Regional Trial Court naglabas na ng warrant of arrest dito kay Tony Fowler. Yun po yung issue sa kanya na naalala ba natin ang ginawa ni Tony Fowler mga kababayan? Di ba nag-release siya dito ng music video na medyo hindi maganda talaga tingnan. 2 beses ba ngayon nag-release siya mga kababayan. At saka malaswa naman kasi pangit yung tingnan sa mata ng mga bata at saka kinuyog siya makabayan ng mga netizens, kinuyog siya ng mga parents, at saka kinasuhan na siya ng grupo ng mga attorney. So kahapon, nag-release na po ng warrant of arrest. Saka nakulong siya ng sandali makabayan, pero nakapagpiyansa naman po itong si Tony Fowler. Wala pa siyang in-release po na statement. Pero nag-release na po nagsalita na po dito ang kapatid ni Tony Fowler makabayan. Saka mamaya ipapakita natin yan. And so pag-uusapan po natin itong pagsabog ni Cap Nino Barsaga kasi nga ngayon tinira niya ngayon si Maharlika makabayan itong si Hitad Claire Contreras kasi itong si Barsaga inakusahan siya na siya daw ang leader ng mga trolls or leader ng trolls na bayaran ng makabayan dyan po sa Malacanang. So itong si Cap nabalitaan niya kasi meron po na-forward sa kanya na vlog po ni Maharlika na sumabog makabayan.
You won't believe what you will hear dito sa sinabi po ni Cap na talagang ito ang very foul. Mga haters ni Sir Ivan, kung sasabihin ninyo na foul magsalita si Sir Ivan, ipaparinig ko sa inyo itong sasabihin or itong vlog nga pala ni Cap ninyo Barsaga makabayan. At saka pag-uusapan din po natin, ito pa rin pong issue na lumabas na nag-imbestiga na ngayon, di ba, si Representative Elizalde Co. Ito pong balita sa pondo or budget na na-receive ni Pulong Duterte sa Davao mga kabayan na isang distrito lang po umabot ng 51 billion pesos in just 3 years. So nagpanik ngayon yung mga ibang mga kongresista mga kabayan, yung mga senado, kasi nga sa ganitong issue medyo hindi maganda, di ba? At saka nangyari po yun mga kabayan, isipin nyo, that is 2020, 2021, or at saka pati nga pala yung 2019, di ba, sa panahon po yun ng pandemya mga kabayan. Marami talagang nalungkot dito sa mga supporters po ng mga Duterte, supporters po ni Pulong Duterte, kasi ang ilan sa kanila mga kabayan, hindi po nila alam na nakareceive pala allegedly di umano ng 51 billion pesos na budget itong si Pulong mga kabayan. Bakit mo alam, Sir Ivan? Kasi nga marami nag-message kay Sir Ivan. Doon ko nabasa mga kabayan sa ating last vlog dito sa comment sections. Ang iba nag-message na po kay Sir Ivan. Sila po yung mga DDS mga kabayan na matitino po. Di ba, lagi ko silang sinashout out dito kasi si Sir Ivan, naniniwala pa rin po ako hanggang ngayon na marami pong mga DDS na mga matitino. Kaya nga sinisiparate ko yung DDS dito sa DBS kasi kapag tatawagin natin na DDS, matitino ho yan. Yung DBS, mga basto supporter ho yan mga kabayan. So dito po sa issue ni Representative Pulong Duterte, yung alleged na 51 billion pesos daw na receive po ni Pulong, ito po ay under investigation ngayon mga kabayan. Ito po ay sa pangunguna ni Representative Elizalde Co. Inibestigahan na ngayon yung DBM, inibestigahan na ngayon yung DPWH, at saka hopefully magsalita na dito si Pulong Duterte mga kabayan. At syempre, marami pang iba. Alam niyo na po si Sir Ivan, palagi tumuradalan ba ng pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ang ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How dito na mga kababayan, lalong-lalo na maraming salamat sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much at mga returning viewers, mga solid supporters to na Sir Ivan, mga sukising channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kababayan, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so as usual, before tayo pupunta doon sa mga mainit na mga balita mga kababayan at saka kamaritisan po ng mga pulburon vloggers, dito muna tayo sa good news na kung saan gusto kong ipakilala sa inyo mga kababayan yung pinakauna na babae na naging spokesperson po ng AFP after po 88 years mga kababayan. Isipin nyo yan, 88 years, ito pong pinaka first time na nagkaroon po ng spokesperson na babae. Siya po si Colonel Francel Padilla makabayan. So for more details, let's watch this. Pagtalaga bilang kauna-unahang tagapagsalitang babae ng Armed Forces of the Philippines at patuloy na pagsuporta ni Pangulong Marcos Jr. sa AFP. Yan ang ating pag-uusapan kasama si Colonel Francel Margareth Padilla, ang bagong luklok na tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Colonel Padilla, first of all, congratulations sa bagong post. And welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Personally, I feel so honored because after 88 years, meron po tayong babaeng spokesperson at tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Ano pong masasabi niyo dito? Or how does that feel? Actually, I really feel honored to be the very first. Siyempre, nung una hindi ko rin siya pinangarap, but it came. So it underscores po the
the trust of the AFP to embrace diversity, no, and promote inclusivity sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas. At balita ko, itong pagiging battalion commander mo, medyo unique yung position mo. At the time, you were the only female battalion commander, am I right? At first, ma'am, now we are 3. Okay, at least 3 na. So, yung pong posisyon ninyo that you had to oversee, no, hindi lang isa kundi madaming mga parte ng ating dyan sa Fort Magsaysay, no? Yes, ma'am. Isa sa pinakamalaki or pinakamalaki? It's the biggest Yes. military reservation. So, with that, distinct po yung 7th Signal Battalion because we have a sheer number of units that, the major units at that we service in terms of C4S. So, yun din pong Fort Magsaysay is the biggest training grounds of the AFP. So, napakalaki po talaga nung sakop nung aming role as the 7th Signal Battalion na. And bilang battalion commander at that time, how do you think this former position or your experience dito sa Fort Magsaysay will equip you now with your new position? That's really very good that I was there because I now have like a first-hand connection to all of these commanders, no? And we also nandun po yung commanders ng Aviation Regiment, Artillery Regiment, andun din po yung AFP unit natin, which is the Special Operations Command. We also have the Special Forces, the Scout Rangers, and also the Armor. And to top it off with NOLCOM po, we all service those units. So because I have direct connection with them as battalion commander before, I think now as spokes, I can also get first-hand information from the operations that they do. Dito muna po tayo sa masasabi ninyo dito sa patuloy na suportang inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa uniform personnel ng AFP at inihayag din niya ang pag-aproba sa karagdagang pondo para sa rice subsidy at tertiary healthcare sa military personnel. Gaano po kalaking tulong naman ito sa hanay po ng military? Una sa lahat niya, no, nais po magpasalamat ng sandatahang lakas ng Pilipinas kay ating President Ferdinand R. Marcos sa patuloy po niyang pagsuporta po sa ating sandatahang lakas. Napakalaking bagay po ito para sa ating mga kasundaluhan kasi po, syempre, yung focus natin will be more on mission accomplishment. So sa atin po, sinasabi natin sa Armed Forces, it's always yun pong ating welfare of your men and the accomplishment of the mission. And so this one po falls into the category of welfare of our men. So napakalaking bagay po na ito ay naibigay sa ating mga kasundaluhan. Okay, so tungkol naman po sa modernization ng AFP, hingi po kami ng update tungkol dito. Saan po nakafocus? Nasa phase 3 na daw po kayo. Yes, ma'am. We are in the works of the Horizon 1 and Horizon 2 projects. And the Horizon 3, ma'am, is up for approval po. Hindi pa siya approved as of now. But moving forward, we are looking at procuring more ships, more aircrafts, and improving our communication systems for the upcoming projects of Horizon 3. Okay. Ano po in particular itong upcoming project na ito? Sa ngayon, ma'am, since it's in the planning stages, it's up to the technical working groups to, look at what are the viable solutions for the present threats that we're facing and also the shift from internal security operations to our external defense. Okay. So, what does this mean? We will get yung mga makabagong mga kagamitan for the AFP, which has been matagal na rin sinasuggest ng mga kababayan, ng mga opisyal. Kasama po ito dito. Yes, ma'am. Okay, so nakikita natin mga kababayan na mas gumaganda pa yung mga gamit ng AFP. Of course, with the help po of ni PBM. At saka ramdam natin mga kababayan, napapansin nyo ba magsalita po yung spokesperson na kung saan nakikita natin dito na maganda po yung relasyon ng Marcos Administration, PBM, dito po sa AFP. Maganda naman talaga pagdadala po ni PBM ang AFP mga kababayan. Huwag kayong maniwala doon sa mga sinasabi po ng mga anti-Marcos na nag-asahan na daw yung AFP, yung PNP, meron dang distab na nangyayari. At aasahan rin natin na mas lalo pang gaganda ang hanay ng AFP dahil po sa Marcos Administration mga kababayan, di ba? So sa mga haters dito kay PBM, well, nick-nick ninyo.
Yay! Lalo pang gaganda ang gobyerno natin, lalo pang gaganda ang Pilipinas dahil po kay PBBM. So anyways, jump rin po tayo sa isa pang good news mga kababayan. Ito po ay para sa ating mga kababayang mga kasambahay o mga katulong. Meron po magandang programa ang DOLE para sa inyo mga kababayan. So for more details, let's watch this. Paitingin pa ng DOLE, Department of Labor and Employment, ang pagbibigay benepisyo sa mga kasambahay. At mahigit 17 kasambahay nakiisa sa pagdiriwang ng Kasambahay Day. Yan ang ulat ni Noel Talakay. 11 taon ng kasambahay si Pearl, pero kamakailan lang siya naging miyembro ng Pag-ibig Fund. Nalaman niya ito, minsang sumama siya sa pagdiriwang ng Araw ng Kasambahay na inorganisa ng Labor Department. Pagdating po ng future, after 2 years, pwede po kami mag-avail ng housing loan through Pag-ibig po. Maliban dito, nais din niya madagdagan ang kanyang kaalaman, kaya naman nagsanay siya ng pagmamasahe. Para po magamit ko po ito, sakaling si employer ay magpamasahe, sayang din po yung kikitain. Sa pagdiriwang ng Araw ng Kasambahay ng DOLE ngayong buwan, ipinapaalam ang kahalagahan ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Batay kasi sa datos ng DOLE, sa 1.4 million na bilang ng kasambahay sa buong bansa, 83% nito ay walang mga benepisyo. Kaya ngayong year na to, yun ang focus natin. May advocacy campaign tayo together with the social protection agencies, no, na hikayatin ang lahat ng employers ng mga kasambahay na i-register ang kanilang mga domestic workers. Mayroon ding mga serbisyo ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Layon din ng DOLE na maiangat ang mga kakayanan ng mga kasambahay ng bansa. Kaya naman, nagbigay din ang DOLE ng skills training tulad ng paggupit ng buhok, masahe at marami pang iba. Kasi ang gusto naman natin talaga ang kasambahay ay umaakyat, tumataas din ang kakayahan nila, no, at kasanayan nila para magamit din nila ito kung gusto nila namang mag-shift ng trabaho. Ipinagdiriwang ang Araw ng Kasambahay tuwing January 18 at lahat ng DOLE office sa buong bansa ay kailangan makiisa. Alinsunod ito sa Kasambahay Law. Pero ngayong taon, ang pagdiriwang nito ay hanggang katapusan ng buwan upang mabigyan ng pagkakataon makasali ang mga kasambahay na may day off o araw ng pahinga ng Sabado at Linggo. Mahalaga ito na magsama-sama ang mga kasambahay sa mga ganitong okasyon kasi unang-una, kailangan malaman nila na meron silang mga karapatan at may mga benepisyo sila based doon sa batas. Dito sa National Capital Region, nasa mahigit 17 kasambahay ang nakiisa sa pagdiriwang mula sa grupo ng Sentro ng mga Magkakaisa at Progresibong Manggagawa at United Domestic Workers of the Philippines. Kasama ang nasa 30 mga bata na mga anak ng mga kasambahay na nag-enjoy ng puppet show ng Philippine Information Agency at film showing ng National Council for Children's Television. Namahagi naman ng school supplies at goods ang Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Noel Talakay. Okay, so dito na tayo po sa ibang balita mga kababayan. Well, sa mga kamaritesan na po tayo. Mga mainit na mga issue ngayon na kung saan nabuhay na naman po yung pulburon issue mga kababayan. Bakit Sir Ivan? Kasi while naglibot-libot ako doon sa aking Facebook account, may nakita kasi ako na itong si Representative Pulong Duterte, meron siyang iniabot na pulburon kay FPRRD mga kababayan. Alam niyo, ako po yung nalungkot dito, honestly, kasi nga dapat po sila si FPRRD at saka itong mga Duterte, hindi dapat dito mang-asar. Alam ho natin ang ibig lang sabihin. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ho yan sa paninira po ng mga DBS dito kay PBBM, nang asar pa rin sila makabayan. Di ba? Nakakalungkot na supposedly sila po yung leader, mga dating leader si FPRD, andyan po si Representative Pulong Duterte, isang congressman. Bakit sila sumasakay ng ganung mga issue? Na dapat nga iiwas sila sa ganyan makabayan kasi kapag ito'y nakikita po ng mga Marcos supporter, ng mga loyalista, mas lalong magalit dito ang mga loyalista, ang mga Marcos supporter sa mga Duterte. Di ba? Kitang-kita ngayon, nagbangayan na nga. At saka dahil po ito sa issue, I think ito po dahil sa issue po na mayroong kumalat ngayon na nakareceive daw ng budget or pondo itong si Pulong Duterte ng 51 billion pesos. So after that mga kabayan, naglabas na naman sila ng pictures na ganito. Ito po para sa akin, ito po pang-aasar. Bakit? Walang problema ito kasi nga kapag mayroong
meron pong nakalagay na na endorsed by Goldilocks mga kabayan. Di ba Goldilocks na yan na pulboron? Walang problema kung sila ay totoo po na endorser ng Goldilocks. Pero wala naman kasi mga kabayan. At hindi rin po natin narinig na sila po endorser ng Goldilocks. So ang tingin ko dito, sila talaga ay nang-aasar dito mga kabayan. Di ba? Dapat nga iiwasan ng ganyan eh. So dito po sa balita ng 51 billion pesos, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe mga kabayan. So for more details, let's watch this. Tayo laging nananawagan tulungan si Pangulong Marcos para sa development, kaunlaran, katahimikan, pagkakaisa ng ating bansa. Pero ito, lumalabas po yung mga personal interest talaga, nangingibabaw eh. Si Congressman Pulong Duterte ay nakakuha ng 51 billion pesos para dun sa kanyang distrito sa first district ng Davao City. Wow! At ito yung masakit. Ito yung hindi ko talaga maintindihan. 3 taon, 51 billion ang sinasabing nakuha. Sana may paliwanag ito ni Congressman Pulong Duterte. Anak siya ng dating Pangulo at nung panahong yon, si Pangulong Duterte nakaupo. Pero ito yung pinakamasakit ng panahong yon. Meron ba kayo natatandaan? Ano bang meron noong 2021 hanggang 2022? Ito yung naging problema ng mundo. Pandemya. Milyong-milyong tao ang namatay sa buong mundo. Libo-libong Pilipino ang namatay sa pandemya. Walang gamot, kulang hospital. Yan ang problema natin. Walang pera, bagsak ang ekonomiya dahil grabe ang pandemic. Sarado ang mga negosyo. Walang pera ang gobyerno, nangutang ang gobyerno dahil wala tayong panggastos, wala tayong pambili ng vaccine. Walang hospital, kulang. Pila-pila sa hospital, nasa mga parking lot na ang mga taong may sakit. Ganyan kahirap noong panahon yun. Tapos yung anak ng presidente na si Congressman Pulong Duterte, mayroong 51 billion. My goodness. Oh my God. Walang pera ang national government. Yung isang congressman nagkaroon ng 51 billion. Yan ay kung ginamit sa project ng First District ng Davao, abay baka pinakamaunlad na at pinakamagandang distrito sa buong Pilipinas ang Davao. Yung First District kasi 51 billion eh. Kaya kayong mga taga First District ng Davao City, kamusta ba ang inyong lugar dyan? Mayaman na ba yung lugar nyo? Maganda na ba ang kalye dyan? Maganda ba ang development dyan? 51 billion in 3 years? Sa panahon ng pandemya. Kaya atin hong hinihintay ko din ang explanation, paliwanag ni Congressman Pulong Duterte. Kung may justify niya ito ng maayos, edi katanggap-tanggap. Pero mahirap eh. Maraming tanong dyan eh. Bakit niya siya nagkaroon ng ganong kalaking pera dahil anak siya ng presidente? Ganon? Pangalawa, bakit naman sa panahon ng pandemya na naghihirap ang Pilipino, bakit naman dyan ibinuhos ang pera? Nangutang nga tayo dahil bagsak ang ekonomiya, bagsak ang koleksyon ng buwis ng gobyerno. Hindi lang tayo sa buong mundo, pero tinutukoy ko atin kasi tayo mga Pilipino ang biktima niyan. Inuulit ko, yung Congressman Saldico, chairman ng Committee on Appropriation, meron niyang authority at alam niyan. Kaya nga doon sa report sinasabi na i-release ng DBM to DPWH, ibig sabihin, nagkaroon ng project. Kung nalagay sa project, okay lang din. Kaya lang, huwag naman sana ganun kalaki. Kung lahat na lang congressman hihiling ng 51 billion, abay, wala na natin sa pera natin. Di ba? So, ibig sabihin, pag anak ka ng presidente, malapit ka sa Malacanang, ganun kalalaking pera ang makukuha mo. Ano ito palakasan? Malamang. Kasi kung ikaw ay pangkaraniwang congressman, pangkaraniwang senador, paano ka makakakuha ng ganun kalaking pera? Pero ito, pasintabi na, Duterte, anak ito eh. Siyempre, pag nag-request yan, approve without thinking. Yung bang DBM secretary, makakatanggi ba yan pag nag-request na ng... Kasi ang pag-release ng pondo ganyan. Pag ginawa ng Committee on Appropriation, naging batas na yung budget, na specific po doon yung amount kung saan naka-assign. Tapos yung congressman, na mayroong ganong kalaking budget, susulat yan sa DBM. O ma'am, Madam Secretary, baka pwede mo nang ilabas yung budget para sa distrito ko. Titingnan ngayon ng DBM Secretary, nandun ba yun sa General Appropriation Law, yung GAA, yung batas. Pag nakita, oo nga, meron ka palang ganitong kalaking pera, sige, i-release namin, ihingin ko lang ang approval sa presidente. Kung itong sulat mo ay pwede na. O anak ng presidente yon. Ano tatanggihan? Ganun po yun. So walang kasalanan ng DBM dyan, wala rin kasalanan ng DPWS. Kasi yan ay nandun sa batas. Na nakakuha siya ng ganong kalaking budget, i-release. Pag hindi kasi i-release yun, magagalit yung congressman. Nandun sa, may allocation ako eh.
Under the law, meron akong ganong kalaking pera, bakit ayaw mong i-release yung para sa aking distrito? Ganun po mangyayari. So walang magagawa lang yung DBM, dahil ang DBM naman taga-distribute lang ng budget sa bawat department kung saan pupunta yung budget. Ganun lang trabaho nila. Under the law, nandoon pagbabasihan niya. Ay kung wala naman doon, hindi niya magagawa. Ay nandoon. So, ibig sabihin, na-impluensyahan, naisingit. Yun ang malupit. Kaya sana po si Congressman Pulong Duterte magpaliwanag dito. Sir, Congressman, good morning. Hindi po ito pag-atake sa inyo, hindi namin kayo pinipersonal. Pera po kasi ng taong bayan ito eh. Siguro po baka pwedeng ipaliwanag nyo. At kung may papaliwanag nyo ng mabuti, matatanggap naman yan ng mamamayan. Kailangan lang malaman ng taong bayan kung saan ginamit yung 51 billion. Kasi kung yan ay lahat project, abay napakaganda na ng First District ng Davao. Abay napakalaking pera ko ng 51 billion. Kung papagawa mo ng kalye, papagawa mo ng tulay, patubig, eskwelahan, ang dami yung magagawa ng 51 billion sa isang maliit na distrito. Isang distrito lang First District. Laking pera niya, grabe. Yan, kung tayo maunlad, marami tayong pera, wala tayong problema, okay lang yan. Ay, problema nga ho, pandemic nung panahon yun. Gutom tayo lahat, marami yung namatay. So sana nga lang mga kaabayan, magsalita na dito si Pulong Duterte. Natatawa ko dito sa ibang mga DBS vlogger mga kaabayan. Di ba naalala po natin na hiningaan dito ng liquidation yung kamera? Di ba? Ingay sila ng ingay dito. Ay tingnan nyo, mayroong corruption na nangyari dyan. Ngayon, meron kasing nag-comment sa last vlog natin at saka dito doon rin po sa ibang mga vlogger, sabi nila dapat daw ang COA ang tatanungin dito makaabayan, which means si Representative Elizalde Co dapat doon daw magtanong sa COA, manghingi dito ng liquidation, manghingi dito ng certifications. Pero nung naalala ba natin na sinagot natin sila, 'di ba? Sabi ko na dapat sa COA kayo magsalita, pero naagalit sila. So ngayon nang sumagot po yung mga Marcos supporter doon sa mga DBS vlogger makaabayan na sabi po ng mga Marcos supporter na dapat daw si Pulong Duterte ang sasagot sa issue nito, hindi daw yung COA makaabayan. Abay, galit na galit. Gustong manakit. So anyways, jump na rin po tayo sa ibang usapin. But before that, isatawar natin si Lito Cabansing, Billy Cho, Lucrecia Candido, Evangeline Sanchez, nandiyan rin po si Edgardo Canonigo, hi to Joey Hainto, Eduardo Cartera, nandiyan rin po si Rustico Orquiola, Jelen Quezon, biyahe ni AJTV, hi to Leonilav de la Cruz, nandiyan rin po si Nasser Abdul Ghani, and hi to Tonevilla from Santa Mesa. Makakabayan, dito na po tayo sa issue po ni Tony Fowler. Pero alam na ho natin yung issue na kung saan kahapon, di ba, na-arresto siya at saka nakapagpensa siya ng worth 125,000 yata yun. Wala pang inilabas sa statement or hindi pa nag-react itong si Fowler makaabayan. Hanggang ngayon, hindi siya naglabas po ng vlog niya tungkol po sa pagka-arresto sa kanya kasi nga nag-release na po ng warrant of arrest yung Pasay Trial Court. Ang nasalita ngayon ang kanyang kapatid makaabayan, itong si Lester Fowler. At saka para maintindihan natin, let's watch this. Nagulantang ang mga netizens ngayong araw na ito matapos ipag-utos ng Pasay Regional Trial Court ang pag-aresto sa sikat na vlogger na si Tony Fowler kaugnay sa paglabag nito sa Cybercrime Prevention Act dahil sa controversial niyang music video. Ito yung viral niyang music video na MPL na sinasabing malaswa. Paliwanag ni Tony Fowler noon, hindi daw intended para sa lahat ang music video. Pero syempre in-upload niya ito sa public video hosting sites tulad ng YouTube at TikTok na malaya namang napanood ng lahat maging ng mga menor de edad. Pero bagamat inisyuhan na nga siya ng arrest warrant, agad naman daw magpapiyansa ang kampo ni Tony Fowler sa halagang 120,000 pesos. Pero kahit na makapag-bail ang sikat na vlogger, hindi ibig sabihin nito na absuelto na siya. Yung kaso ay lilitisin pa rin at pwede pa din siyang makonvict at makulong o di kaya naman ay pagpatawin ng malaking multa. Ayon nga sa opisyal na warrant of arrest document na inilabas ng Pasay RTC, you are hereby commanded to arrest Tony Marie B. Fowler alias Tony Fowler, Tony, Mami Tony Fowler, Mami Oni, who is said to be found at 12 Jefferson Street, Don Antonio Royal Estates, Commonwealth, Batasan, Quezon City, National Capital Region, or elsewhere, and who has been charged before me with the offense of Article 201 of the RPC in relation to Section 6 of RA 10175 and bring her forthwith before me to be dealt with according to law. The bail for the release of the accused in this case is fixed at 120,000 pesos for Article 201 of the RPC in relation to Section 6 of RA 10175, which may be furnished by the accused or a bondsman in the form of corporate surety, property bond,
cash deposit or recognizance to guarantee her appearance before this court as required under the conditions specified in Section 2 of Rule 114 of the Rules of Court. You are required to use at least one body-worn camera and one alternative recording device or a minimum of 2 devices or such number as may be necessary to capture and record the relevant incidents in the execution of this warrant pursuant to the rules of use of body-worn cameras in the execution of warrants. Sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng isang opisyal na pahayag si Tony Fowler at ang kampo niya kaugnay sa pagpapaaresto sa kanya ng Pasay Regional Trial Court kaugnay sa kanyang music video na MPL. Pero ayon sa mga netizens, wala namang mangyayari sa kaso na yan at pagbabayarin lang daw si Tony ng multa. Ang ending, magbabayad lang ng multa si Tony Fowler at i-vlog niya lang yung pinagdaanan niya ukol sa kaso, di bawi-bawi rin daw at may pasobra pa. Lester Fowler, the vlogger. So bali, lumabas yung warrant of arrest ng kapatid ko, inaresto siya at nakapag-bail naman siya. At syempre sasama naman ng kapatid ko, sumusunod naman kami sa batas eh. So, para malaman yung lahat noong araw sinasabihan ko na yung kapatid ko na si Tony Fowler, maghinahinay, lalo na noong araw lumabas siya sa parang alak sa poster, sinabihan ko siya, nagalit ako sa kanya. Para malaman ninyo lahat, noong araw pinagagalit ako yung kapatid ko. Sa piling ko, lumalagpas siya. At dahil alam ko may magagaling pa rin siyang talent, hindi lang dyan. Kaso, nagkakaroon ng tampuhan dahil sa aking pangingialam. At hanggang sa nakita nyo na, di ba, nagtalo na nga kami, nag-away na nga kami. So, ito yung naging resulta. Yung hindi natin alam kasi lahat ng batas. So, ito na yun, may bagong batas, yung cybercrime. So, nagka-problema yung kapatid ko. Pero syempre, susuportahan ko yung kapatid ko. Okay lang, nagkakamali ang tao. Bumabangon naman tayo eh. At ipinipilit din naman natin maging tama. Ultimo ako, nagkamali din ako. Sumobra yung pakikipag-away ko sa kapatid ko. So, nagkamali din ako. Bumabawi din ako sa kapatid ko. This time, suportado ko siya. Pero, tatama namin yung mali. Pipilitin namin sumunod sa panuntunan ng batas. So, sorry sa mga na-offend ng mga video ng kapatid ko. Pero itatry namin ayusin at pagandahin pa dahil marami pang talent na kapatid ko na ipakikita sa inyo. So, nalulungkot lang ako at nangyari itong ganito. Siyempre, mahal ko mga kapatid ko. Pagtatanggol ko pa rin sila. Siyempre, sasad ako menong kasi nagbabash pa rin. Nagagalit sa kanya. Di ko naman sila masisisi. Siyempre, meron tayong mga sariling opinion, pakiramdam. Meron din tayong iba't ibang klaseng prinsipyo. Pero makakabawi din kami sa inyo at mapapakita namin sa inyo, magkakaroon kami ng magandang content at magagandang vlog. So, nalulungkot lang ako. Pero, Tony Fowler, kapatid ko, kaya mo to, malalagpasan natin to at may ayos natin ang lahat. Lester Fowler, the vlogger, medyo malungkot. Goodbye. Di ba dapat magsalita rin po dito si Tony Fowler mga kabayan? Kasi nga hanggang ngayon, nanahimik pa rin po itong si Tony. Wala siyang inilabas dito na statement, wala siyang inilabas doon na vlog tungkol dito sa kanyang pag-aaresto. Kasi dapat rin po natin malaman kung meron mo siyang natutunan dito sa kanyang pag-aaresto, nakaroon dito ng warrant of arrest, at saka ng sandali na natikman niya yung himas-rihas mga kabayan. Pero nakapagpiyansa naman po itong si Tony Fowler. Hanggang ngayon kasi, nanahimik pa rin siya. Baka siguro ito po ay advice ng kanyang, ng kanyang legal team. Pero ang hindi ko lang dito maintindihan mga kabayan, bakit si Tony Fowler lang po yung kinasuhan? Bakit Sir Ivan? Kasi kung babalikan natin po yung music video na na MPL, hindi lang po si Tony Fowler yung yung influencer ng mga kabayan. Yung mga kasama niya, mga influencer po yun. Siguro lang ang basa ko dito si Tony Fowler na po yung kinasuhan kasi siya po yung may-ari ng account mga kabayan. At siya rin po doon ang medyo sikat-sikat po na na influencers. Pero yung rapper na lalaki, sikat naman yun mga kabayan. Sana kasuhan po yun para magtino. So anyways, jump tayo sa ibang usapin. But before that, isaral po natin si Salvacion Vlog TV. Nandiyan po si Dennis Rabon from Italy. Hi daw sa kanyang wife na si Brenda. Isaral po natin si Henry Idon na nandyan sa Mandaluyong City. And hi to Evelyn Garcia. Mga kababayan ko, ipapakita ko na sa inyo yung vlog po ni Cap Ninyo Barsaga na kung saan binasag talaga dito itong si Claire Contreras kasi nga medyo hindi maganda ang kanyang mga sinasabi dito. Pero for me, I think deserve po ito na marinig ni Claire Contreras makabayan para maramdaman niya kung ano po yung naramdaman ng ibang mga tao dito po sa kanyang mga paninira sa gobyerno natin. So for more details, let's watch this. By the way, alam nyo guys, hindi ko na dapat ito patulan. Hindi ko na dapat ito riribatan. Unang-una, may mga nag-message sa akin,
may mga nag-send ng link, ano daw ba ang reaction ko tungkol doon sa paratang na akusasyon na sinasabi na ako po. Alam nyo, natatawa ako rito. Ako daw ang leader ng mga vlogger ng Malacanang, ng mga troll daw. Ako daw ang mga leader daw ng troll. Oo. As usual, ang nagsasabi, si Pakanto, sabik sa ut na si Maharlikang ampas lupang gurang na nalusyang na ang kiking mabaho. Unang-una, Maharlika, ang problema sa'yo, simple. Very simple ang problem sa buhay mo. Ikaw, Maharlika, pag ang isang vlogger, hindi mo kadikit, hindi mo katsokaran, hindi mo hindi mo close, or hindi mo kasarili ng utak mo, ano ang magiging sasabihin mo? Bayaran ang vlogger na yan. Ganyan ang mga galaw mo. Ganyan ang mga paratang mo. Di ba? Noong isang araw, nag-vlog ka. Sabi mo, kumpirmado, may ebidensya ka. Binanggit mo pa kung sino-sinong mga asik, yosek ng Malacanang. Una sa lahat, hindi ako connected sa Malacanang. Okay? Ang style ng pagbablog ko as political vlogger, hindi ako anti-government. Hindi ako nagiging anti-gobyerno. Ang gusto mo, hihilain mo ang mga kapwa mo vlogger na dati mong kasama sa DDS. Ngayon, pag hindi mo nahila at hindi sa iyo sumasang-ayon, palalabasin mo mga bayaran. Di ba? Ako wala akong pakialam kung anong problema mo sa Marcos administration. Kasi ang balita ko nga, tang alam ko, sinungalingan mo nga ito eh. Yung pag-apply mo bilang opisyal ng I think ambassador ata, na nireject ka. Na-reject ka, na sumama ang loob mo, ayun, nag-antay-antay Marcos ka na. Di ba? Ngayon, ako, Maharlika, hindi ako nagiging anti-government. Wala akong pakialam kung anong agenda mo, kung sinong nasa likod mo. Ngayon sinasabi mo may ebidensya ka. Ilabas mo! Huwag kayong paarte-arte ka pa. Ang problema sa'yo, Aling Maharlika, sa sobrang uliratang utak mong pukin ng ina mo ka kung ano-anong pinagkasabi mo. Di ba? Kesyo sasabihin mo, ilalabas mo sa tamang panahon, may ebidensya ka na may puting ahas, puting kuting, si ahas. Anong pakialam ko dun? Kung anong problema mo sa buhay mo, huwag kang mandamay. Yung sinasabi mong ako ay isang leader ng Malacanang, vlogger, putang ina. Alam mo, bagay na bagay kayong magsama ni Byron dahil parehas kayong utak talangka. Parehas kayong utak talangka, nakupal. Parehas kayong mga hindot, mga puki ng ina ninyo. Magharapan na lang tayo. Magharapan tayo. Alam mo, Maharlika, ito ang challenge ko sa inyo noon pa. Magdilitan tayo ng page. Magdilitan tayo. Kasi ako, hindi ako nagmo-monetize eh. Kayo, umaasa kayo sa monetization, sa sahod sa Facebook, sa palipad. Diyan kayo umaasa. Na gumagawa kayo ng kung ano ng mga pararakan, kung ano ng mga kwento, na wala ka naman ebidensya.
Paano ka magkakaroon ng ebidensya? Nasa Amerika ka. Ano yung binibigay sa yung impormasyon na hilaw, na fake news, hindi mo nga mapangalanan? Kasi nga, takot ka rin. Di ba? Ngayon, Maharlika, tumbukin mo ang pangalan, one by one. Kita mo yung isang general na retiradong ulyanin na. Ayun. Ano nangyari doon? Napahamak din sa inyo na nagbabato ng mga fake news. Di ba? Kayo nagpakalat. Hindi ba nakakahiya rito, Maharlika? Nung election, todo suporta kayo kay Bongbong Marcos, kay Pangulong Marcos. Lahat ng mga anti-Marcos na kagaya namin, na mga vlogger, inatake ninyo. Di ba? Kung ano-anong mga pararaka ng mga pinagkasabi nyo sa amin, lalo na sa akin. Nung nanalo si Marcos bilang Pangulo ng bansang ito, at ako'y nananahimik, at ako'y sumuportan dahil nga sinabi ni dating Pangulong Duterte, suportahan, tulungan ang bagong administrasyon, at yan din ang sinabi ng kandidato ko na si dating Manila Mayor Isko Moreno. Magkaisa na at tama na. Di ba? Dahil may nanalo na. Ako, bilang supporter ni dating Pangulong Duterte at bilang naniniwala sa sinasabi ni dating Pangulong Duterte na suportahan, tulungan, sumusunod ako sa sinabi ni dating Pangulong Duterte. Dahil ako'y supporter ni Pangulong Duterte. Ginagawa ko yung sinabi ni Pangulong Duterte na tulungan at suportahan. Hindi porke ako ay sumusuporta sa administrasyon, pro-administrasyon na ako. No! At yan naman ang obligasyon natin bilang mamamayang Pilipino. Tumulong, sumunod sa ipinag-uutos ng gobyerno. Ikaw nga, alam mo Maharlika, ang problema sa'yo, ito pa. Paano mo mararamdaman ang bansang Pilipinas na wala ka naman dito? Puro ka sausaw, puro ka fake news, puro ka balita sa mga kauri mong sira din ng ulo. Diba? Yan ang problema sa'yo sa isang gaya mong puki ng ina mo ka. Alam mo Maharlika, simple lang ang gusto ko. Simple lang. Yung makapagkape sa araw ng burol mo. Sabihan mo ako at duduraan ko ang ataol mo at magkakape ako sa burol mo. Ouch! Ang sakit ng makaaban. Yon ang foul na words dito sa mga haters si Sir Ivan. Lagi nyo ang sinasabihan si Sir Ivan na foul kung magsalita. Yon ang foul talaga, yung sa last word makaaban. Medyo hindi talaga maganda pakinggan. Pero itong si Maharlika kasi sumusubra ng makaabayan. Dito makikita niya na marami na pong galit sa kanya ng mga influencers, mga vloggers. Kasi nga dinadamay niya at saka inaukasahan niya makaabayan ng mga bayaran daw. Yan naman kasi yung banat lagi nila ni Tony Hitad, ang kanyang makalyado, mga tagakain po ng tain ni Hitad, si Maui, itong si Bagong Lipunan na mga bayaran daw kapag ikay susuporta sa Marcos administration, di ba? So anyways mga kaabayan, magbasa tayo ng mga comments sa ating comment sections doon sa ating last vlog. Dito po sa comment ni Leah Lee, sabi niya, salamat po sa mga makabuluhan mong pagbabalita sa amin ng nagaganap sa ating bansa sa gawa ng ating Pangulo para sa bayan. Thank you so much din po. From Blissy Karunan, napagandang balita yan sir. Sir Ivan, ang mabigyan ng magandang trabaho ang mga returning OFWs sa ating bansa, tunay na napakabuti ng puso ng ating Pangulo. Yes, napakabait po ni PBBM. Alam ho natin yan mga kabayan. Si PBBM, ang iniisip niya yung kapakanan po ng mga Pilipino at sa gusto talaga nila ng mga Marcos na tutulungan po yung bansang Pilipinas mga kabayan. Sabi dito ni Marlona Bordo,
Sir Ivan, kung talagang may nanalo, sana'y humingi ang Senado ng listahan ng nanalo sa loob ng 1 taon at i-verify kung totoong tao talaga yung nanalo, kahit exclusive lang sa mga senador lang ang nakakaalam. Ito po ay tungkol sa issue ng PCSO, makabayan. Yes, okay ang kanyang suggestion na kung saan every time na merong mananalo, dapat iharap rin po yan sa mga senador, yung mga trusted po ng mga senador, makabayan. Diba? Kasi nga, diba, alam mo natin na dapat protektahan rin po yung identity ng nanalo. So dapat pili lang po na senador yung iharap po yung nanalo, makabayan. That is a good idea para magkaroon dito ng transparency between sa PCSO at saka sa Senado, makabayan. At saka comment dito ni Ma'am Aurelia Dilara. Sir Ivan, congrats sa inyo. Thank you so much po. Tuloy-tuloy lang po ang gawain ninyo. Mabuhay si BBM at kayong mga honest vloggers. Bless you, Sir Ivan. Thank you so much. Dito rin po sa comment ni Jubaira Jolkanain. Pinapanood kita tuwing umaga habang ako gumagawa ng breakfast na mga amo ko dito. Ako nga pala sa Alcobar, KSA. Thank you so much kay Ma'am Jubaira. Actually, nandito po ako sa X16 sa Istanbul Street, makabayan, sa KSA. So kay Ma'am Jubaira, siya nga pala nasa Alcobar. If I'm not mistaken, di ba ito yung pa-entry doon sa Bahrain, makabayan. Di ba? Sakto ba, Ma'am Jubaira? Di ba ito yung entry? Last, may bridge dyan. Then, papunta ka na doon sa may Bahrain. Kasi na-experience ko, makapunta ng Bahrain, makabayan, last 2021, yung panahon pa po sa ng pandemya. Hindi kasi ako umuwi last 2021. Bakit? Kasi nga, medyo nahasulan ako sa mga requirements, makabayan. Hassle mag-travel nun eh. So, I decided na, nagbakasyon ako, that is December also. So, ang ginawa ko, nag-exit lang ako doon sa Bahrain. Pero sandali lang, makabayan. Parang U-turn lang. Kasi ang intended doon, para makapagtatak ako doon sa aking passport, entry visa at saka exit visa rin po, makabayan. So kaya nag-experience po si Sir Ivan dyan sa Bahrain. At saka comment po dito galing po ni Ma'am Ashin. Ako po, Sir Ivan, nung nag-upisa ka pa na wala pang 30 katao na subscriber, naaliw talaga ako sa intro mo na noon yung pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Hey, thank you so much. Naalala pa ni Ma'am Ashin. Matagal na pala si Ma'am Ashin sa ating channel, makabayan. Isipin nyo, 30 pa lang po yung nanonood lagi kay Sir Ivan. So anyways, it's a bless talaga na nandyan kayo. Hanggang ngayon, sinuportahan nyo pa rin po si Sir Ivan. Thank you so much. Sabi niya, sige lang idol, at least ngayon di na re-upload dahil ikaw ang pinakatotoong news update, mahal ka namin. Thank you so much, Ma'am Ashin. Comment from Love Marie. Present po, viewer po, then and today. I used to hate the way you vlog po, but as time passed by, I started to realize that you vlog more truthful than others. Thank you so much. Kasi po may supporting and source po kayong ipinapakita. Aside from hindi po always negative ang sinasabi ninyo, may pambawi. Naniniwala po kasi ako na pag laging minamagnify ang negativity, the more it multiplies and nakakatamad na po panoorin. And if we magnify even the smallest good thing about national issues, mas magaan po sa dibdib. At marami pong na-inspire na viewers that way. Keep up po, be safe always. Kasi mga kababayan, kay Ma'am Love Marie, deserve po ng ating mga kababayan na malaman po yung mga good news sa ating gobyerno. Kasi nga nakalungkot dito, kapag nandun kasi sila sa mga ibang vlogger na medyo may pagka-ok yung utak, mga pulburon vloggers, hindi kasi nila malalaman po yung mga programa ng gobyerno natin, kung ano na nangyari sa mga projects, mga upcoming projects, at saka sa mga projects po ng gobyerno na nakakatulong talaga ng sambayang Pilipino. Deserve po ninyo malamang lahat. Okay, so yan po ating mga nakalat ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama sa langit, salamat po sa pagbibigay sa amin ng bagong araw at bagong linggo. Nagpapasalamat kami sa iyong awa at biyaya sa pagising sa amin ngayong umaga at sa pag-iingat sa amin sa buong gabi.
Kami ay nagpupuri magpakailanman at nagdarasal na ipadala mo ang iyong mga anghel upang protektahan kami at ang aming mga mahal sa buhay ngayon. Naway pagalingin mo ang bawat wasak na puso, hipuin ang bawat taong nangangailangan ng kagalingan, aliwin ang mga nagdadalamhati at pagpalain ang mga nahihirapan sa pinansyal. Idinadalangin namin sa banal na pangalan ni Hesukristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang busy na mahal